Basta bakit tayo naglagay ng gray dyan, naglagay din tayo ng gray dito. So kung mapapansin nyo, pagka buong cream to mga kamasta, no, yung isang room sana, pagka iisa yung kulay niyan, pagka iisa yung kulay na nakikita ninyo, parang lumiliit at lumiliit yung area. Kasi ito, kagaya na ito, masyado na siyang, kumbaga talagang na-compress mga kamasta, no, maliit na siya. Kumbaga yung na-compress kasi na yan, kumbaga talagang naka-minimize yung lugar. Kagaya na ito na yung pinaka-dining area niya. So sa ilalim pa siya ng stair. So napakagandang tingnan mga kamasta pagka ganito na marunong tayo sa contrasting. Hey, what's up mga kamasta, magandang araw sa inyo lahat. So welcome back sa ating panibagong vlog. So narito tayo ngayon sa project natin dito sa Solano. At bibigyan ko kayo ng update para sa kulay mga kamasta ng ating wall, naka-ceiling, tapos yung mga ginagawa na dito. Ito yung napakasimpleng kulay natin mga kamasta, no? Ayan, no? Light cream. So ipapa-approve pa natin. So ayan mga kamasta, no? Okay na. Then sa ating ceiling naman na off-white mga kamasta. At dito nagkaroon tayo ng combination o contrasting ng ating gray. Yung gray natin na yan mga kamasta, hinaluan pa natin ng konting cream yan para pumantay siya. So kung makikita nyo mga kamasta, yung ceiling na lang, bali cutting na lang yung nangyayari. Ayan, pati dun sa taas nya, cutting na lang din. So okay na to, prepare na to pang finish talaga. Kasi tinatapos na lang namin tong tiles. Ito, patapos na kami yung tiles dito. Puro siruho na lang yung mga ginagawa. Tapos ito, okay na rin. Okay na rin dito yung sa ceiling natin mga kamasta, no? Tapos dito, ito yung susunod na gagawin natin sa may CR, tsaka dito sa may shower room na. Ayan, okay na rin. Bali, dito mga kamasta, nagkaroon din tayo ng contrasting dito na gray din. So kinuha natin yung pagka-gray niya dito mga kamasta para hindi naiiwan. Kasi pagka full cream yan mga kamasta, nakakahumay, ano? So dito mga kamasta, bibigyan ko lang kayo ng konting tips sa pagkakaroon natin ng kulay. So paano nga ba tayo mag-contrasting ng kulay mga kamasta, no? Kagaya nito, kung nakikita nyo ito mga kamasta, bakit tayo naglagay ng gray dyan, naglagay din tayo ng gray dito. So kung mapapansin nyo, pagka buong cream to mga kamasta, no, yung isang room sana, pagka iisa yung kulay niyan, pagka iisa yung kulay na nakikita ninyo, parang lumiliit at lumiliit yung area. Kasi ito, kagaya na ito, masyado na siyang, kumbaga talagang na-compress mga kamasta, no, maliit na siya. Kumbaga yung na-compress kasi na yan, kumbaga talagang naka-minimize yung lugar. Kagaya na ito na yung pinaka-dining area niya. So sa ilalim pa siya ng stair. So napakagandang tingnan mga kamasta pagka ganito na marunong tayo sa contrasting. Ang pagkukuha natin ng kulay mga kamasta, no, kagaya ng ginagawa natin dito, o kaya ginagawa natin kalimitan sa mga project natin, ay kinukuha natin yung idea ng gustong kulay ng may-ari mga kamasta. Kagaya nito, ito yung gusto niyang kulay ni Madam, tapos white lang sa ceiling. So sabi ko naman, para hindi malungkot tingnan, kasi napakadal mga kamasta, no? Yung dull na sinasabi ay yung mga kulay na hindi siya matitingkad, kumbaga yung talagang malungkot lang siya. Ngayon tatabihan natin siya ng medyo mas mabigat na dull mga kamasta, para maging buhay yung kulay natin, o kaya yung wall ng kulay natin mga kamasta. Kung mapapansin nyo, ito first coat pa lang to kasi, so primer pa lang yung nangyari dyan. So pagka yan na-finish natin, lilitaw at lilitaw yung kagaya nyan mga kamasta, no? Ayan, no? Diretso yan hanggang dun sa taas na gray siya mga kamasta, no? So yung gray na yan, sabi ko may halong pagka-cream para hindi maiwan yung cream natin. Ayan. So yung cream natin mga kamasta, binase din natin dito sa tiles nya. So kinuha natin yung pinaka manipis na kulay nya, tapos kinontrast pa natin ng pinaka light mga kamasta, no? Ayan. So yung pagkukulay mga kamasta, kagaya na ito sa portion na to, sa isang parte na naman, so ito gray na lang ulit para hindi maiwan, sabi ko nga, no? So sa lahat ng sulok mga kamasta, hindi ko pwede na iisa lang yung kulay. Kagaya na ito, isang portion na to, tapos may kulay tayo dito pang contrasting. Ayan. So ganun din sa taas mga kamasta, ganun din yung ginawa natin doon. Pero kung makikita nyo to, sa ceiling naman mga kamasta, ito sana pure white lang to. Pure white na yung off-white, o kaya yung flat latex lang, o kaya flat na kulay lang mga kamasta, no? So ang ginawa natin, grenade natin ulit yung pinaka high ceiling naman nitong mga box na to. So hindi pa kasi nakakatingan mga kamasta, no? Hindi pa siya buo na nakatingan. Ngayon yung gray na yan, yan yung paglalagyan natin ng ilaw, kung saan parang ganito yung magiging itsura niya.
Tapos yun yung mga yon, ire-retouch na lang yan at saka ika-cutting na lang mga kamasta, no? Para mas maging buo siya. So hindi pa to na final mga kamasta, no? Hindi pa siya na final. Kasi bago tayo magpa-final, tapusin muna natin tong tiles, then magpa-final na tayo. Kagaya na ito, grading siya, oh. Grading yung mga box na yan. So ito hindi pa rin na final to. So first coat pa lang yung mga yan para may kabit lang natin tong mga ilaw. Kasi ang mag-finish natin ng pintura mga kamasta, number one na dapat maglagay muna kayo ng mga ilaw ninyo. O kaya ilagay nyo muna yung mga ilaw. So di bali nang ilagyan nyo muna ng mga plastic para hindi siya marumihan, ganyan. Para yung mga ilaw na yan, makikita nyo na yung mga tama, lalo na sa pagpader at sa ceiling mga kamasta. So mapapansin nyo yan. Hindi po enough yung iniilawan mo lamang siya. So iba lang talaga yung sabi ko nga sa isang vlog natin dati dito, iba lang yung liwanag na nanggagaling sa taas, hindi lamang po yung nanggagaling sa baba. So ito na-prepare na rin namin yung itong stair natin kasi ito na rin yung susunod na tiles na natin, no? Ayan, para maging okay na rin siya. So dito mga kamasag na to, kumbaga yun na rin yung contrasting ng kulay natin, yung sa portion na yan. So yan ang gray ulit, tapos ito cream na siya. So ganun din dito sa isang room, ito magiging gray din yan mga kamasa, pero light na gray lang siya. Tapos ito cream na lang din ulit. Kasi yun ang gusto ni madam, yung isa lang yung kulay natin. Ngayon ito, ibibigyan ko rin kayo ng update sa ating cove light mga kamasa, no? So sa cove light natin may isa tayong idea na maaari kong ibahagi sa inyo para sa mga baguhan ulit. So panibagong idea to, pero gagawa tayo ng panibagong video mga kamasta, no? So ito pinakabit ko na para mabigyan ko kayo ng sample ngayon. Ayan, no? So kung mapapansin niyo, kalat na kalat yung cove light natin kasi may idea tayo na bago na maaari ko ibahagi sa inyo para hindi kayo mahirapan sa mga kantuhan. Ayan, sa mga kantuhan nung mga sa cove natin, sa pagkakabit ng cove natin para maganda yung kalalabasan ng paglalagay natin ng ilaw. So ito wala na yung lining niya, yung lining na dati tinuturo natin para diretso yan. Ngayon, panibagong idea naman ng paglalagay natin ng cove kung saan makikita nyo yung talagang shadow niya, yung buong shadow, pero malambot pa rin siya tingnan. Kagaya nito, para lang siyang liwanag talaga na pumunta dito sa pinakagitna. So panibagong idea yan na maaari natin ibahagi, pero antayin natin yung pamamaraan na yun mga kamusta, no? Ito pasilip lang to para magkaroon tayo ng idea. So kung mapapansin nyo, ayan, no? Diba? So marami tayong idea ng pagkakabit ng cove light. So dito bibigyan ko kayo ng idea, pero soon mga kamusta, no? Kasi dito natin siya gagawin, itong portion na to. So abangan nyo yan mga kamusta, no? Ano natin yung center light natin. Ayan. So kung mapapansin nyo yung mga lining na yan, yan po yung kumbaga effect lang nung camera natin dun sa may cove light natin. So pag sa person o kaya sa actual yan, napakagandang tingnan. So yung center light natin, tingnan nyo mga kamusta, o yan, ang ganda, di ba? Simple lang din. Ganon din sa kabila, parehas na parehas sila dito. Ayan, parehas na parehas sila dito. Testing natin, ayan, parehas na parehas yung cove light, lahat. Ayan. Tapos center light, ganon din. Ganon din dito sa portion na to, may contrasting tayo ulit. Kumbaga ginagawa nating headboard dyan mga kamusta, no? Simple. So yan lang mga kamusta yung gusto kong ibahagi sa inyo patungkol nga sa pagko-contrasting ng kulay. Contrasting ng pagkukulay natin sa pader, ceiling at saka sa iba pa mga kamusta, no? Napaka gandang malaman ng bawat mga DIYers at nag-uumpisa. So idea to na maaari nating ibahagi sa mga nag-uumpisa mga kamusta, no? So para malaman natin yung mga contrasting na yan, so dapat magkaroon kayo ng color chart. Kasi sa akin may ginagamit ako na color chart na pinagbabasehan ko para hindi maiwan yung kulay na gusto ng may-ari, tapos o kaya yung gusto ng client natin, tapos yung i-contrast natin. So mas maganda mag-contrast pagka mga ganito na light colors, tapos magkakaroon tayo ng mas kumbaga mas dull na kulay mga kamasta, no? Kagaya niyan, napakagandang i-combine yung mga madopay, gray, tapos brown at mga navy blue, ganyan mga kamasta, no? Yun yung mga kulay na dull na napakagandang ibahagi natin
o i-combine natin sa mga kulay. Kasi may tinatawag na family colors mga kamasta, no? Yan. So sa family colors na yan, abangan natin at bibigyan ko rin kayo ng idea. Yan. So hanggang dito na lang yung video natin mga kamasta, no? Yan, no? Napakasimple. Yan. Mag-ingat po kayong lahat mga kamasta. God bless everyone. Bye!